Hello ka-homebees! Good morning! Ayan, meron tayong nakuhang pinya. This one. It's from Vizcaya. Yan. Doon galing yung pinya natin. So far, I'm very grateful kasi meron pang pinyang dumarating. Kasi sa iba, wala pa. Yan. And, ngayon, usually sa production, ang na-encounter namin is how are we going to do it zero waste? Diba? Yun yung isang challenge, lalo na sa ating nagpo-produce, di ba? How are we going to use everything, di ba? To maximize what we pay for. Ayan. So, sa ngayon, pinya yung meron tayo, no? And, I guess some of you already, maybe some of you are already doing a lot of stuff with all the, ano yun, sa loob. May mga iba gumagawa ng jam, yung iba yung balat niya ginagawang tea. Sa amin, compost or pagkain, hindi siya nasasayang. Diba? Yun yung goal natin actually for sustainability. Kaya sabi nila, sa negosyo, hindi lang kita ang iniisip. O, diba? Pati ang konsumo. So, sometimes the smartest move is learning how to use every part of it. Meron siyang gamit, di ba? Again, yung una nating tandaan sa home production is maximize what you pay for. Yan. So, dito sa pinya, so far, yung peels niya, lalo na pag organic, ang ginagawa ko is that, yung peels niya dati, ginadry ko siya, yung sa peels. Tapos, yun yung binubrew ko, kasi kailangan ilabas yung kanyang lasa. Yung peels lang yon. Of course, dun sa fruit, we have a lot of stuff to do with that, no? Pero yung peels kasi usually na dinidiscard natin. Ayan. So, ang daming pwedeng paggamitan ng ito peels. And I think a lot of stuff are there in your internet. You can search. Pero yung isa sa pinagagamitan ko is usually yung sa tea. Pineapple tea base. Binuboil natin siya. Ngayon, meron kaming pigs. So, papakain natin. Di na sayang, di ba? Ayun. So, hindi siya masasayang. Meron kaming mga organic dito sa amin. Pero ngayon, wala akong nakikita na galing sa Bontok. So, yun, binoboil ko siya. We add ginger. We add some herbal. And it really tastes good. Yeah? Ganyan tayo pag nasa probinsya, wala tayong sinasayang. Yan. So, dito ko din nalalaman na less waste maybe equates better system. Diba? Ito mo malalaman na ang pinaka-sustainable na negosyo ay hindi lang eco-friendly. It should be efficient. Wow! Kasi, when we reduce waste, pinapaganda natin yung ating production system or process. And that way, mas organized, mas predictable, mas healthy ang operation natin. Here, marirealize natin na sustainability builds brand trust. Usually, ako nga as a customer, as a consumer, parati kong tinitignan na kung saan ba nanggagaling yung produkto na kinokonsumo ko. So, ganun din ako sa aking mga customer ko. I am open na kung saan galing yung produkto or prutas na nilalagay namin sa aming mga ingredient. And we aim to always use the local products. Local produce, local harvest. Sure, may mga ibang fruits na hindi local kasi wala nga naman tayo pangpadagdag ng pero usually, dapat most of the ingredients should be coming from our local produce. Yun yung isa naming goal. Yan. At least yung mga nagko-consume or customers namin, alam nila na galing dito sa amin. Yung mga fruits. Diba? At the same time, we connect na ganun pala ang lasa ng fruits nila doon, yung lemon nila doon. Ganun. For me, mas tumataas yung respeto ko sa brand na yon, especially if they are open to minimizing waste and they are open to choosing local harvest, mga ganon. Kasi paano tayo magiging sustainable kung amaasa lang tayo yung galing sa labas, di ba? We should gamitin natin yung resources na nandito sa atin. Di ba? Galit. I mean,
let's really maximize or let's utilize what resources we have. Yun yung kagandahan nung nag-delve ako sa production. Doon ko na-realize na hindi easy ang production actually. Talagang it takes, kailangang hands-on ka, alamin mo yung supply mo, mag-iisip ka talaga, tapos may struggle din sa supply kasi minsan limited, minsan meron, marami, minsan biglang nawala. Unlike, di ba, sa mga iba na may farm, yung sa ibang pinagkukunan, halimbawa, imported, ang box-box yan. Minsan, may mga dilemma kang ganon na, pagpipilian ko, yung imported na lemon or yung galing dito sa amin na hindi sustainable yung supply. Meron akong dilemma before. Pero ngayon, I just say, pag anong season na meron kami sa amin, yun na yung gagamitin. We adjust na lang. Basta, ang aming gagawin is that we utilize the local harvest that we have at that season, at that time. So, in here, my understanding is sustainability isn't just marketing. It's not marketing actually. It's our identity. Di ba lumalalim? So, sustainability isn't marketing, it's our identity. So, kinuha ko to kahapon ng gabi. Ay, tama. Kinuha ko to kagabi. And mayroon akong mga less than 20 heads, kaya babalik ako ng market pagkatapos ko itong i-process. Baka may natira pa. Kasi, ngayong week meron, next week wala. Ayan. So, yan guys, thank you for joining me and ulit, magde-dehydrate si Inday. Yeah. Thank you Home Bees for being with me today at magda-dry na ako para may magawa ako. Bye!